Ang Converge Fiber Exercise ay kabilang dito sa mga PBA teams yung mga koponan na interesado na makuha ang serbisyo ng big man na si Mowala Tautua mula sa San Miguel Beermen. Si Tautua ay matagal nang naging backup ni Junmar Fajardo at hindi masyadong nabibigyan ng minuto. Sabi nga nung iba, kahit may edad na yan si Tautua, kulang lang talaga dyan minuto at pwede pa rin siya na magamit. Actually, kung malilipat ito sa Converge Fiber XS, pwede siya na maging backup ni Justin Arana o kaya Justin Baltasar sa sentro. Kasi ngayon, napapansin na ng karamihan na ang ginagamit ng San Miguel na center ay itong si JM Calma. Mas bata kasi ito kay Tautua at mas athletic. At sa power forward naman itong si Rodney Brondial at si Andreas Kahilig. Kaya nga ngayon posible na itong si Mo Tautua ay i-trade na ng San Miguel dito sa Converge Fiber Xers. Ang magiging question na lamang dito kung sino ang hihilingin ng kampo ng SMC na kapalit ni Tautua. Kasi may value pa rin naman doon si Tautua kahit na siya ay backup ni Junmar Fajardo. Kung magkakasundo ang dalawang panig, malamang mapunta na nga itong si Tautua dito sa Converge Fiber Xers, pero yan ay base pa rin dito sa magiging usapan ng dalawang kampo. Kung sakasakali nga na mapapayag ng Converge itong San Miguel dito sa ganyang klaseng trade, sigurado na parehong teams naman ang makikinabang dahil hindi naman magpapalugi syempre ang SMC pagdating sa mga trades, lalo na syempre sa independent team na posible nilang makalaban sa playoffs katulad ng Converge Fiber Xers. Kaya nga isa yan dito sa mga magandang pag-aralan at subaybayan dahil hindi natin masasabi kung kailan bigla na lamang i-anunsyo na itong si Mowala Tautua ay nandito na sa Fiber Xers. Kaya yan yung latest na balita dito tungkol sa San Miguel Beermen at dito sa Converge Fiber Xers. Ang isa pang team na pupwede na pumasok sa isang transaksyon dito sa San Miguel ay ito namang Blackwater Bossing. Medyo nagkukulang na sila dito sa tinatawag na support para kay Cedric Bearfield at parang nababagay dito na mapunta ang San Miguel Beer draft pick na si Chris Miller. Si Miller kasi hindi naman nabibigyan ng mahabang playing time sa San Miguel dahil pang-apat na point guard na siya doon. Parang fourth stringer na siya dahil syempre ginagamit ng San Miguel si Rossi Tiongson at si Rosales. Kung sa Blackwater mapupunta itong si Chris Miller, pwede na siya na pandagdag suporta kay Cedric Bearfield. Ngayon naman, dahil hindi masyadong nagagamit si Miller, hindi kataasan yung value nito pagdating sa mga trades. So, pwede na baka maging kapalit niyan ay si Justin Chua para dito sa San Miguel Beermen. Or baka pwede silang pumili kahit sino man dito sa lineup ng Blackwater Bossing. Kung si Bearfield ang gustong makuha ng San Miguel, syempre hindi sapat na si Chris Miller lang ang kanilang ipamimigay. Kinakailangan magbigay din sila ng iba pang mga players na mataas din ang value para naman mapapayag nila itong koponan ni Coach Jeffrey Carriazo. Kapag ganyan ang usapan, huwag na kayong magtaka kung sakasakali nga na malipat dito sa San Miguel Beermen ang nabanggit na player. Pwede rin na itong si Chris Miller lumabas na yung kanyang talent at skills kapag siya ay napunta na sa isang koponan kung saan siya mabibigyan ng playing time. Kung sa bagay hindi naman ito bago, ilang beses na natin nakita na yung mga bench players ng SMC kapag nalipat dito sa mga teams kung saan sila magagamit, nagkakaroon sila ng oportunidad na ipakita kung ano scoring nila. Pinaka maganda example yan si Arvin Tolentino, bench player sa Ginebra. Tignan mo ngayon, naglalaro na dito sa Korean Basketball League. Kaya baka yung laro ni Chris Miller, kapag nandun na siya sa lineup ng Blackwater Bossing, diyan na talaga lumabas kung ano ang kaya niyang gawin para sa nasabing kumpanya. Ang Barangay Ginebra ngayon ay busy dito sa mga posibleng teams na kausapin nila para sa pagkuha ng isa pang big man. At ang isa daw sa mga minamataan ngayon ng Barangay Ginebra ay itong si Brandon Ramirez. Si Brandon Ramirez, yan yung parang extra rise center ng NLEX Road Warriors na nagpapakita ng magandang laro para dito sa ball club ni Jongwi Chico. Ngayon naman kasi hindi na tayo magugulat kung ang Barangay Ginebra magka-interest sa nasabing player dahil yung laro nitong si Brandon Ramirez, siya yung matatawag talaga na typical system player. Nagbe-benefit siya kapag naglalaro sa isang sistema at syempre yung triangle system ni Coach Tim Cone, yan talaga nababagay para dito sa nasabing player. Kaya nga mukhang okay talaga siya para dito sa lineup naman ngayon nitong si Coach Tim Cone. Lately, tumataas yung
value nitong si Ramirez dahil nga ang ganda ng kanyang pinapakita kaya hindi siya basta-basta na lamang maiiwanan nito o bibitawan nitong NLEX Road Warriors. Kung gusto ng Sanmig ng Barangay Ginebra na makuha to, syempre kinakailangan medyo matindi rin yung magiging ka-trade nito dahil lalo na ngayon at ka-rival nila. Syempre itong NLEX Road Warriors nasa MVP group so hindi yan papayag na basta na lamang mamigay ng isang player sa Ginebra na alam nila na makatutulong sa nasabing koponan. Kaya nga ito ang makikita natin dito kung paano magkakaroon ng trade transaction itong dalawang nabanggit na koponan dahil gusto nilang makasiguro na sila talaga iyong magiging top team sa PBA. Parehong nag-i-struggle ngayon itong NLEX at Barangay Ginebra. Ang Ginebra nga ay isa pa ng panalo samantalang itong NLEX although nanalo sila at medyo nasa taas ng standings. Alam naman natin na base sa last performance nila nung previous conferences, medyo hindi na maganda. Kaya nga naghahanap sila ng mga additional players na pwede nilang makuha para magkaroon sila nung tinatawag talaga na daan papunta dito sa quarterfinals, semifinals at syempre manalo ng kampyonato. Nababanggit natin itong NLEX Road Warriors. Ito namang TNT Tropang Giga, maganda laro ngayon. Tinalo nila Meralco Bolts yung kanilang sister team sa overtime. Salamat dito sa last second jump shot itong si Ray ng Batak. Ngayon, ang kinakailangan na lamang dito syempre ng pag-usapan ay kung ano pa ba ang pwedeng idagdag dito sa TNT. Take note, nanalo TNT kontra dito sa Meralco Bolts kahit hindi naglaro itong si Jordan Heading. Kaya nga mukhang mas matindi talaga yung magiging palapas malakas ito kapag nagawa nila ng paraan at nakuha nila, nabigyan ng iba pang suporta itong kanilang mga players ngayon. Kapag bumalik na dyan si Poy Eram at si Jason Castrol at si Jordan Heading 100% na, lalong ang lakas nitong TNT lalo na pagdating dito sa import conferences dahil nandyan syempre itong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya nga ngayon, kung ikaw ang TNT Tropang 5G, medyo tahimik sila pagdating dito sa mga trades dahil sa totoo lang nakuha na nila yung kailangan nilang player. Isang outside scorer katulad ni Kevin Ferrer at isang playmaker na katulad naman ni Gio Halalon. Naka 10 points si Gio Halalon doon sa huling panalo ng TNT kontra Meralco. Kaya dito natin makikita talaga yung value ng nasabing guard. Kaya nga ngayon itong TNT Tropang 5G nasisiguro natin na dito sa conference na to isa sila sa magiging leading contenders talaga. At marami nga nagsasabi ngayon pa lamang na baka pagdating dito sa dulo nasa finals ulit ang Tropang 5G. Siyempre sobrang aga pa para sabihin yan. Alam natin na malakas ang Converge Fiber Access ngayon at ang Ginebra palagi namang parang diesel yan mahina sa umpisa pero sa bandang huli lagi nakakapasok sa semis at finals. And syempre yung defending champion San Miguel. At itong Magnolia, grabe yung pagpapalakas ng lineup ni Coach L.A. Tenorio. Kinuha pa si Chris Kuhn mula dito sa Titan Ultra. Kaya nga hindi natin masasabi talaga na sure ball na sa finals itong TNT Tropang 5G. Pero hindi rin natin madideny na sila yung pinakamalaki ang tsansa na magawa ito dahil sa lalim ng kanilang roster. Bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga regular na taga-subaybay katulad ni Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Katsakino Dukusin, si RG Bueno, si Judy Villarosa. Binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, si Ronald Berbosidad, si Malyari Mascareñas, si Ireneo Salangsang, si Dalmacio de Guzman, si Edwin Carmona Jr., si Donel Santiago, pati na rin si Dexter Domer, si Enju, at iba pa katulad nila Romeo Conchada at Jervin Chris.